Magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw nga po may mga ilang bagay lang tayong gustong pag-usapan. And isa na nga po doon, ito pong event or press conference na na-attenan natin nung Lunes. Bali, maswerte po tayo dahil isa tayo sa naimbitahan, no? And ito nga pong party list na ito ay ang Pinoy Ako Party List. Bali, itong Pinoy Ako Party List, dati po silang organisasyon lang na tumutulong po sa ating mga kababayang katutubo. At yun nga po, nabuo na gawing party list ito para po magkaroon ng boses ang mga indigenous people. Nakita ko nga mga kababayan, itong isang influencer na ito, na akala ko nung una, mapasukin na rin yung politika kasi alam nyo naman po, this past few weeks, naging usap-usapan po yan, no, na may mga artista, influencers na ginagawang retirement plan ang politika. Pero itong influencer na tinutukoy ko, which is si Boss Toyo, ay isa po palang miyembro ng Pinoy Ako Party List or Pinoy Ako Organization. So, nagpamiyembro po siya, naging member po siya dahil po naniniwala siya sa adhikain nitong party list na ito. Kaya full support po si Boss Toyo dito. And yun nga mga kababayan, isa nga po sa pangunahing agenda, kung mananalo po sila, ilan sa mga bills nila ang ipapasa, syempre po para sa mga kababayan nating katutubo. Kumbaga, yung mga karapatan nila para mas mapalawig, and syempre po para magkaroon sila ng boses. So, na-meet po namin yung mga nominees nitong Pinoy Ako Party List. And mamaya po, ipapakita ko po sa inyo yung ilan sa mga pangyayari po, yung mga naging flow po nung press conference na ito, no? So yun mga kababayan, panoorin po natin, pakinggan po natin maigi, and sana po, dahil malapit na po ang botohan ilang buwan na lang magbobotohan na naman. And sana po, yung mga iboboto po natin, siguraduhin po natin na yung maglilingkod talaga, yung priority talaga, yung ating mga kababayang Pilipino. Kumbaga, yung loyalty nasa mga Pilipino, nasa Pilipinas, at hindi sa kung sinong politiko. No? So yun mga kababayan, pakinggan nyo pong maigi ito pong video na recorded natin noong Lunes na event po, na press conference ng Pinoy Ako Party List. Siguro in addition to what Atty. Crystal said, isa recurring theme yun in education. Pero as a, sabi nga ni Sir, yung tanong niya is against sa mga projects natin for women and children, isang common theme po, sir, na nakita namin is that some of this, most if not all of these women will ask us, sir, baka pwede na youth program. Kasi like what Atty. Crystal said, most of our Filipinas, because of cultural practice, mag-anak, mag-alaga. Tapos sir, pag yung aming mga anak ay lumaki na po, sila po ay nasa eskwelahan na, nasa bahay na lang po kami. Baka pwede po kami magtulungan kung paano gumawa ng pera, kung paano magtrabaho. So aside from education, sir, isang po namin tututukan yun, makapag-provide tayo ng livelihood programs na akma doon sa komunidad o doon sa lugar kung saan gusto natin makapatulong ng tao. Wala po. Salamat po. Question po. Sige, sir. Maraming salamat. Ano po ang role ni Boss Toyo sa Pinoy Ako Party List? And makikita po ba natin siya sa mga future projects ng Pinoy Ako? Salamat, sir. Si Boss Toyo po ay isang miyembro ng aming organisasyon. In fact, kung makikita niyo po sa kanyang social media, even before po siya naging miyembro ng Pinoy Ako Organization, before po naging party list ng Pinoy Ako, si Boss Toyo po talaga ay mayroon ng pagmamalasakit sa mga kapwa na Pilipino. At dahil nga po naniniwala siya sa advokasya ng Pinoy Ako, kami po, mga Pilipino ng advokasya ay para sa katutubo at obrero, mga manggagawa. Kaya nag-decide po si Boss Toyo na maging hindi lang basta miyembro, in a way, naging endorser na po namin. Dapat po sana kasama namin ngayon si Boss Toyo. Nagkataon lang po na dahil po sa nakaraang sakuna, no? Si Boss Toyo po mismo
ay tumulong magdala ng mga relief goods sa Quezon, sa Bicol. At kung siguro na-monitor niyo yung news o yung kanyang mismo social media, ilang araw din po siya na-stranded. Ano po, napigilan siya ng baha. Kaya sa kagustuhan niya makatulong, medyo na-delay po ang kanyang pagbalik sa Manila at medyo hindi po maganda yung kanyang pakiramdam ngayon. Pero definitely po sa abot ng kanyang makakaya, tutulong at tutulong at kung pwede po mismo siya umarap, makihalubilo sa inyo, gagawin po niya. Yun po. Salamat po. Hindi po siya, klarin ko lang po, hindi po siya nominee. Ay, hindi po. Tulong po nominee ng Pinoy Ako Party List, si Boss Toyo, si Mr. Jason. Siya po ay naniniwala sa amin na boss. Isa po siyang miyembro ng Pinoy Ako Organization, ng Pinoy Ako Party List. Sige, Attorney, sir, nabanggit po kanina, alam naman natin ito, hindi naman higit sa kaalaman natin mga kababayan na mostly sa mga kaso ng IPs from their places ay nire-renovate kung gagawin po ng gobyerno. Tama po? And may nabanggit po kayo na possible na mabayaran po sila. Ang question po, how can we ensure na itong pera na ito ay maibibigay po sa dapat and magagamit po ng tama? Kasi marami pong cases na nababalita. Ito po yung totoo kaganapan naman. Yung balita nito, na yung mga IPs po dati, binibigyan po sila ng kamakayan, which is hindi naman po talaga sila designed for that lifestyle. And bumabalik na po ulit sa mga bundok. So, sino po, ano po ang parte ng Pinoy Ako para po magamit ng maayos, maibigay sa kanila yung kanilang karapatan at hindi mabaliwala yung kanilang dapat na makuha at magamit ng tama. Sa Ingles, you're jumping the gun. Umpisa mo na tayo sa umpisa. Una-una, may pinag-uusapan na tayong pera, pero matagal nang nananaginip pero hanggang ngayon, walang pera. Walang pera kasi walang bumataguyod para ipaglaban na yung pera na yan ay kitain na ng mga katutubo. Tama ka. Once na makulay na yung pera na yan, paano gugugulin ng mga katutubo ang kanilang pera? Well, we have to admit na karamihan ng katutubo, hindi sila magaling sa financial management. Kaya kami sa Pinoy Ako Party List na maraming mga sanay sa paghawak ng malalaking pera, yan ang dapat trabawin namin na sila ay mag-aaral ng crash course kung paano humawak ng pera. Para hindi yan basta-basta na mawala na parang bula. Kasi pera nila yun, dapat imbes na mawala, lalo pang lalago. Kaya nga ako ay naniniwala na pagkakapagtayo ng isang IP Bank, yung mga officials ng IP Bank na mga nakapagtapos ng koleyo, mamumulo. Siyempre, tuturuan nila yung mga nagde-deposit ng mga IP doon sa bago namin. Kasi we will encourage all IPs na pagka nagkaroon sila ng pera, huwag sila mag-deposit sa video. Di ba? Sa BPI, mag-deposit sila sa IP Bank. Parang yung mga farmers, they deposit some of their earnings sa Land Bank of the Philippines. Yung mga nakaulan sa DBP, they deposit their money sa DBP. Para meron instant na financial management para sa kanila. Paano ka makakasigurado na ang pera nila ay napupunta sa tamang tao? Totoo yan. Alam mo, meron akong isang kasong ganyan. Dapat matagal nang kumita yung mga trigo item ng 33 million. Pero, hindi na-release yung cheque na handa nang i-release ng Clark Development Corporation kasi may isang grupo ng mga ita na pumontra. Huwag niyong bibigyan kay Mamuan Oscar de Vera kasi hindi naman siya kumakatawan sa karamihan ng mga ita. Tuloy, yung mga empleyado ng Clark, ito yung cheque. Either time, yung mga dapat makinabang ng mga tribo ita, wala pa rin pera. So, nakialam ako, sabi ko sa Atenista Agnes de Banandera, na president ng Clark Development Corporation. Sabi ko, student, sana i-release mo na yung 33 million.
Ngayon, kung meron pa isang grupo na sabi nakikisaw sa gusto nila, meron din sila. So, bigyan na natin ng 8 million siguro para ma-reach naman yung 33 minus 8 sa mga mas nakakaraming katutubo. Normal yan sa mga katutubo, sila nag-aaway. So, kaya hindi sila uulan kasi mga katsipan na pag-aaway nila. Kunyari, si Mamong Rivera, siya yung binigyan ng titulo. At nung bumaba si Gloria Macapagal-Arroyo para ibigyan ng titulo, sino yung tumanggap? Si Mamong Oscar Rivera. Nung ginawa yung agreement with Clark, sino pumirma? Si Mamong Oscar Rivera. Pero meron isang grupo, hindi dapat hindi siya, dapat kami rin. Kaya tingnan mo, the phenomenon of Filipinos having so many associations in California, so much so that they cannot even elect one congressman because we have 4 million Filipinos in California. We are not united because we have our own association, mga Bisaya, mga Ilocano, ganun dito sa katutulo. Even in one tribe, there are many factions. And that's why, kung paano kayo magiging kawawa, ay hindi kayo nagkakaisa. So, dyan papasok yung Pinoy ako kasi we are a group of disciplinarians. We cannot help poor people if we cannot instill discipline among poor people. Again, it goes back to education. If people are not educated, the usual kachipan, kaya pa rin. Nag-aaway sa candy, sa lollipop. Bantalang nandiyan na yung laki-laking hotcake. Hindi pa sila magkaisa para kumain na sila ng hotcake. Ganun po ngayon ang estado ng mga katutubo. Kaya mapusok ang aming puso na mag-educate ng mga katutubo na magkaisa, tumalino, sumipag, maging mapagmahal, maging matapang. Yan naman ang mga attributes of being a successful person. Kailangan nag-iisip tayo, hindi tayo bobo. Kailangan nagtatrabaho tayo, hindi tayo tamad. Kailangan ginagamit natin ang bibig natin para mag-communicate. Kailangan nagdarasal tayo. At kailangan, importante, marunong tayo umibig. Hindi lang hihingi. We don't want the katutubo to be just continuing na pagka-Christmas, nakikita ko dyan sa daan. Merry Christmas, gano'n. Hindi lalo natin i-discriminate kasi sabihin natin. Ang nalaki ng mga katawan dito, hindi nangingin. Eh, sino may kasalanan? Hindi tayo. Kasalanan din nila. Kasi hindi sila marunong mag-aaral. O di dapat, alamin mo para mag-aaral. Kasi pag hindi mo papaluin, sabihin nila, mas masarap naman yung nakakasulat na kainin naman ko. Last question para kay Atty. Apollo Elas. Sir, ang Pinoy akong party list is paglalaban ng mga katutubo at obrero. At alam naman natin na karamihan sa mga Pilipino humihingi ng mga indigency at clearance sa mga barangay. So meaning, hindi lang po katutubo ang naghihirap at walang edukasyon, kundi pati ang mga tao sa syudad, mga mahihirap at nasa dahilan. So sir, bigyan mo po kami, bigyan mo po ang sambayang Pilipino ng isang madiin na salita na makatulong upang mabuwasan ang kahirapan dito sa ating Pilipinas at kasangga ang Pinoy akong parties. Sige po, salamat sir. Totoo po yung sinasabi niyo. Kung makapagigil po ako ng mabilis na kwento, sa pagdalo namin sa mga kababayan natin, mga katutubo sa Luzon, Visayas at Mindanao, nag-realize ko namin sir kung gano'ng kaswerte tayo mga nasa syudad. Kasi po yung simpleng pagpunta namin doon, pakikipagsalo-salo namin ng konting pananghalian, pagdala ng konting gamot, konting relief packs at mga doktor na titingin sa kanila, napakasaya na po nila doon sa kalahating araw o maghapon na nandun kami. At siguro po, gaya ng sinabi ko kanina sir, na lahat po ng pinuntahan namin ay recurring yung mga things, yung mga pangangailangan. Hindi lang po ng katutubo, kundi ng mga obrero. Ulitin po yung mga yun, ano po yun? Pag-aaral, edukasyon, kagaya ng sinabi ni Atty. Hill at Atty. Krista. Healthcare, yung dinascuss po natin kanina na infrastructure, mga farm-to-market roads. No? Pati po yung IT University, yung IT Bank na kami po ay kilala, isusunod namin. Siguro po, uulitin ko lang ito na ang Pinoy
ito po ay mga Pilipino para sa advokasya ng mga katutubo at mga abuelo. In short, para po sa ating lahat at pamilya po. At yun po ang gusto namin iparating sa inyo sa abot ng aming makakaya. Lahat po naman itutulong namin, hindi lang sa abuelo, hindi lang sa mga nagawa, hindi lang sa katutubo. Lahat ng pwedeng assistance maibigay para sa Pilipino hanggang ng abot namin makakaya, gagawin po namin. Salamat po, sir. Ang ganda po sila palagi sa meeting. Ang ganda sir kasi maganda guys. Meron kami Republic Campaign 371 para sa mga natutubo natin mga kapatid. Ito po ay para mas mapapalagahan sila at mas maprotektahan ang kanilang karapatan. Ngayon, kung nanalo po kami yung party list, ano po yung magdadagdag po yung sa batas na po para mas mapapalagahan pa natin sila. At itong batas pa na ito ay sapat na o kailangan pa kami na para mas pasa ikalagay ng buhay ng ating mga kapatid na natutubo. Salamat. Kulang na po yung batas na yan, ginawa noong 1997 pa. Kailangan talagang i-revise para lalo mas matindi ang dating sa gobyerno. Nakakatawa nga kasi ang NCIP parang batang musmus kung saan dinadala iba-ibang departamento. Lately, narinig ko na ibalinaw niya ang NCIP under the Office of the President. Ang ganda, ang saya ko doon kasi may director na tayo ay President BBM. Dati hindi, kung saan sa kami pinadadaan. So, ang batas na yan ay unang-una para ng ating sariling batas. Kung alam ninyo yung preamble, we the Filipino people, dapat ma-revisa rin natin yung mission and vision statement ng batas para sa mga katutubo. Ako ay very particular na dapat ang mga katutubo ay pilitin mag-aral. Kung kailangan parang China, pilitin rin mag-family planning. Kaya sabi sa nila, may sa pamilya, 16 na anak. That's murder para sa akin. Dapat hindi kinukulong yung mag-asawa na yun. Para sa China, pagka lumagpas ka natin ng isang anak, ikukulong ka. Kaya yung mga iba na gusto magkaroon ng anak na lalaki kasi ang unang anak nila babae, ay nag-cheat sa ibang probinsya ng China para magkaroon naman sila doon. Kasi gusto nga nila magkaroon ng anak na lalaki. Pero it became very effective and it was the reason why China was able to grow their poor class to karamihan middle class. Konti-konti na lang yung poor class. Tayo, 75% is poor. Ang middle class is 15%. Only 10% are rich. So, how can we become a first world country when 75% of our population are poor, uneducated, do not have livelihood, and do not know how to work hard, do not know how to communicate. Subukan mong mag-text yan, hindi mo maintindihan kung ano mga text nila. Kasi puro jeje mo, at saka walang kwentang pag-uusapan tungkol sa mga artista. Walang intelligent debate. Do we want that? Of course not. Pinoy ako. Sorry to say, magiging stricto ng congressman ako. Ayaw ko yung nangihingi lang bago natin bibigyan. Kaya ang karapatan ko na mamingi. Nag-aaral ka ba? Nagtatrabaho ka ba? Laki-laki ng katawa ko, ba't di ka maglaba? Kasi lalaki ko ako kaya maglaba pag lalaki ako. Tama ba yung kultura na yun? Di ba sa Amerika? Maraming salamat po sa inyong pagiging po. I would like to thank each and every one of you for coming here today. I hope we were able to impart our advocacy towards you guys. And I hope after hearing our advocacy this afternoon, you will give us your full support. Thank you. Just lagi na ako. Mag-Ilocano ka, baka nada-Ilocano ang vlogger dito Genuine Ilocano, tingnan natin tatapos both of them are Ilocanos. We are the Balenas of Abra. I am ashamed to admit that we are the dynasty, political dynasty in Abra. Mayor, Governor, Vice Governor, Congressman, Puto Balera. At siyempre, I'm against political dynasty right now. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi kayo mga vloggers,
social media influencers, malaki ang papel ninyo sa paghubo ng isang bagong bansa. Minsan po, hindi nga pakinggan si BBM. Pero tama yung sinasabi ni BBM na dapat magkaroon tayo ng bagong lipunan, bagong bansa. Naniniwala ako na sincere si President BBM. Tulungan ko natin siya. At the end of his term, baka kasi puntahan natin ang Malaysia. Malaysia has 25 million tourist visitors every year. Tayo, 8 million lang. Ang Thailand is 32 million visitors. Tayo, 8 million lang. Doon pa lang sa tourism na pagka pumunta ang mga tao sa ating kabundukan, napakaganda. Oh, I'm not exaggerating. If you go up to the mountains of the Philippines, you will see the beauty of the Philippines. So influence your listeners na ang domestic tourism, kayo mamunang mamasyal. Huwag kayong pupunta sa Amerika, di mo pa nga napapasyal ng Mindoro, wala. Di mo napapasyal ng Basilan, Tawi-Tawi. The best beaches in the Philippines are found in Basilan and Tawi-Tawi. Better than Boracay. The best mountains are found in Cordillera. Makakita ka pa ng usa, makakita ka pa ng baboy laro. Maraming ahas. Kakainin rin naman ang ahas. Diba? So, please influence your clients, your listeners, to do what is good for our country and not only for ourselves. Thank you. Muli po, maraming salamat po mula sa amin sa Pinoy Ako Organization, sa Pinoy Ako Party List. Sana po, hindi ito yung huling pagkakataon na tayo ay magkasama at magkaroon ng talakayan. Kasi ito po ang pinaka-importante sa demokrasya na narinig namin kung ano yung inyong salupin, narinig namin ano yung gusto nyong tanong, ano yung gusto nyong marinig, malaman tungkol sa amin. So, bukod po sa social media, sa traditional media, sa inyong lahat, maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng panahon nyo ngayong hapon. Thank you po. At maraming salamat din sa napakagandang programa at magkasiya. Palapakan po natin ang bawat isa.